Miembro del Comunidad, DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 na ng hapon. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman po para tayo ay makapagbigay ng mahahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Ako po ang inyong lingkod, Saramito Labing. Good afternoon, Ciudad de Zamboanga. Good afternoon po sa lahat ng ating mga tagapakinig na nag-aabang sa ating programang ADC, Ahensya de Konsensya, Monday to Friday. Samahan niyo po ako hanggang mamayang 2:30 ng hapon. At dahil ngayon ay 4th Monday of the month, makakasama po natin ang National Nutrition Council. Kanina pala nabanggit ang NNC sa press ko namin doon sa Department of Health. No? Isa sa mga agency na tumutulong sa kanila para maresolve nga yung issue ng stunting at yung wasted na tinatawag. So abangan nyo rin po pala yung mga update natin from DOH, from CPD tungkol po sa mga adolescents, no? Ages 10 to 19. Abangan nyo po yan. Pero ngayon, abangan nyo rin po ang magiging topic natin dito sa ating programang Ahensya de Konsensya kasama ang National Nutrition Council. Good afternoon! Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Hello po sa mga taga-Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa ating mga estudyante na half day ang pasok. Pag may assignment, dayon. Nung maman cellphone ki cellphone, para lego pwede yaman cellphone. Unahin ang kanilang assignment, ha? At syempre, hello po sa lahat ng mga driver. Medyo mainit po talaga, no? Ang init-init. Kanina, bumiyahe tayo nakamotor from Upper Calarian hasta Aquina Veterans. Terrible el calor. Oo, debe chenegad kita agua pirmi para toma, para keep hydrated. And bago ko makalimutan, good afternoon kay Sir Jason. Oo, taki na otro lang kwarto ni Sir Jason. Hello Sir Jason. Medyo nagkagulo ang kanyang calendar. Ganyan talaga pag faithful na host natin, no? Siya po ang host natin sa RFMB9 na yan. No, hello po kay Sir Ortega. Nandito po ang tao nyo, sir. Ayan, inanunsyo ba naman? Oo, napakabuti ni Sir Jason. And of course, sabi ko nga po kanina, samahan nyo po ako, ha. Hindi lang po ito kada 4th Monday of the month ang ating NNC, National Nutrition Council. Nakakasama rin natin sila kada 2nd Monday of the month. Kaya wag na po natin patagalin pa. I-welcome po natin ang ating bagong partner. Siya po ang ating Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council Region 9, Ma'am Rowens Zurilia. Ma'am, good afternoon. Hello po, kumusta po kayo? Hello po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ako po ulit si Rowens Zurilia, Nutrition Officer 2 from the National Nutrition Council Region 9. Yes. Kumusta, Ma'am Rowens? Kumusta ang init dyan sa inyo? Okay lang po. Okay lang naman po. Ramdam ba dyan ang init, Ma'am Rowens? O naka-aircon? Okay lang naman po kasi nasa loob lang naman po tayo ng office. Ayan. Hello po, ha. Hello po. At syempre sa ating Regional Director, Ma'am Rowens, batiin po natin. Yes po, binabati po natin yung ating Regional Nutrition Program Coordinator, Ma'am Nympha D. Ekong, and of course, our staff po dito sa ating office. Nandito lang po sa ating office si Sir Elton, sila Ma'am Annie, sila Ma'am Nash, Aries, and si Sir Piolo. Iba naman po nag-field work po sila. Uy, ingat yung mga... May inattend din po silang mga important activities po. Ayan, ingat po ha sa mga nag-field. Hello po kay Sir Elton. Matagal na natin hindi nakasama si Sir Elton. Ayan po. At syempre, sali po kayo sa ating usapan.
Kung may tanong, komento, mensahe, ay mag-text sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page 1116 DXAS. Pwede nyo rin i-follow ang page ng NNC, Ma'am Rowens. Yes po, inanayahan po natin ang lahat, no? I-follow po natin ang ating Facebook page, yung ating National Nutrition Council Region 9 Facebook page. Please like and share po yung ating mga nutrition and health related posts. Ayan. At ngayong hapon, pag-uusapan po natin ang tungkol sa nutrition in emergencies. Meron palang ganito. Nako, magandang topic po ito. Kaya wag na natin patagalin, Ma'am Rowens. Pwede nyo po bang i-explain sa amin? Ano po ba itong NIE o yung tinatawag natin na nutrition in emergencies? Okay, so napag-usapan po natin itong nutrition and emergencies po dahil po nung alala po natin, no, noong last week po, no, nagkaroon po tayo ng lindol, no, sa bahagi po ng Sarangani ng I think 7.8 yung magnitude po nito. And pati dito po sa Zamboanga City ay naramdaman po natin itong lindol po na ito, no. So, sa ganitong sitwasyon po kasi mahalaga po na hindi lamang po yung kaligtasan ang tutukan po natin, of course po yung ating agarang nutrisyon po para po dun sa mga apektadong komunidad. So yung ating nutrition in emergencies po, it refers po doon sa mga essential nutrition services na parte din po ito ng Disaster Risk Reduction and Management or yung ating DRRM. So, itong mga serbisyo po na ito, mga services po nito, aim to protect and improve the nutritional status of the population affected by the emergencies. Such as, yun nga po yung lindol, no? Yung earthquake po na naranasan po natin, no? Ng karamihan po sa atin. So, meron po siyang dalawang main objectives. First is to prevent illness, yung pagkamatay, at yung pagka-worsen po ng malnutrition among the affected populations. Especially po dun sa mga bata po natin, no? Yung mga infants po natin, yung mga children, yung ating pregnant women, yung ating lactating women, of course, yung ating mga senior citizen, yung ating mga older persons, and other vulnerable groups. And of course, isa pa po sa objective nitong ating NIE is para protektahan po yung ating karapatan to nutrition during emergencies. So, ito pong NIE po natin, yung ating Nutrition in Emergencies, recognized din po to siya as part of the Philippine Plan of Action for Nutrition as a nutrition-specific intervention po, no? Meaning, directly po na na-address po natin yung ating immediate causes of malnutrition. So, yung ating National Nutrition Council, no, we are the one who is leading this NIE through the Nutrition Cluster, with the support po from other partners, such as yung ating DOH, no, yung ating mga iba't ibang partners po. Ayan. So, yun po yung purpose. Pero, pwede nyo po ba i-specific pa sa amin, Ma'am Rowens? Paano po ba naapektuhan ang nutrisyon ng isang tao, infant man ito, adult ba ito, sa tuwing may emergency? Ano po ba yan? Like, for example, hindi kasi agad natututukan yung kanilang proper diet, ang kanilang pagkain, kaya nagkakasakit. Ganun po ba yun? Okay po. So, thank you po, Ma'am Sar, no? During emergencies po kasi, yung access po natin sa pagkain, no? Sa clean water, sanitation, napakalaga po, sanitation, and yung mga health services po ay na-disrupt. So, pag na-disrupt po itong mga ganitong bagay po, no, maaari po tayong maaari pong ma-increase yung risk po natin to acute malnutrition. And maaari din po na tumaas din po yung chance natin na magkaroon po ng mga infections, ng mga sakit. And doon po sa mga malnourished na po, before pa lang po ng emergency, maaari pong lumala yung kanilang kalagayan. And doon po sa mga malnourished na po, no, during or before the emergencies, tapos nagkaroon pa po ng emergency, no, maaari din po na kung di po natin naagapan ay maaari po silang mamatay. It can lead to death po, no, especially po doon sa ating mga infants. So, yung malnutrition po natin kasi and infection po, no, parang cycle po siya, no, parang yung illness, wino-worsen po niya yung nutrition status natin, and yung
poor nutrition naman po, it weakens naman po yung immunity natin at doon po nagkakasakit na naman po tayo. So, yung mga vulnerable groups po na tinatawag po natin na kanina ko pa po sinasabi, no? It includes po yung ating mga infants, yung ating mga young children, and yung ating, of course, yung mga buntis po natin, yung mga nagpapasuso, lactating women po natin. May mga senior citizen din po na mahina na rin po yung immune system, no? Ang ating mga persons with disabilities, yung ating PWDs, pati na rin po yung mga tao po na may mga chronic illnesses. So, lahat po yun ay mga tinatawag po ay nakakonsider po natin na vulnerable groups po, especially during emergencies. Sila yung talagang mas magiging kawawa na biktima na ng natural Yes, disaster at pwede pang magkaroon ng another problem kapag hindi agad natutukan ang kanilang nutrisyon. Minsan pa na Ma'am Rowens, no, kung sila ay nasa trauma pa na stage, naapektuhan din ang kanilang appetite to eat. Mental. Yes, ang kanilang mental, yung Pati physical. yung mental din po, nasa-stress po sila, nadidepress. Paminsan nga po, naapektuhan din po yung pagpapasuso, no? Minsan ayaw na po nila magpasuso ng kanilang mga funds. So, marami po talagang mga pangyayari po na hindi po natin inaasahan po na nangyayari din po during emergencies. Kaya dapat po lagi din po tayong handa, no? Di naman po natin alam, no, kung kailan po yung susunod, buyag-buyag, sana wala na pong susunod kasi marami na pong naapektuhan nung recent lang po na nangyaring lindol sa Sarangani. At dito din natin na nare-realize gaano ka-importante yung GOBAG na sa loob noon, isa sa mga essentials ay yung mga pagkain, no? Yung mga madaling yung mga delata na yung for temporary ma-feed ka lang para hindi ka magkasakit, hindi ka magutom, hindi maatake ba ng kung anong sakit related sa gutom, Ma'am Rowens. Yes po, tama po kayo, Ma'am Sar. Mas maganda po, yun po kasi ina-advise din po na may mga go bag po tayo, no, sa bahay. Paminsan po meron, nilalagyan din po ng mga flashlights, yung mga pito, no. Just in case lang po kasi na pag may mga nawasak po ng mga infrastructure, yung mga buildings po, para mas mabilis po yung rescue sa atin. Just in case lang po na tayo po ay anong tawag dito na anuhan po, no, ng mga buildings or natabunan. Natrap po tayo sa loob ng gusali. Yun po. Okay. Pero ito po kanina na may mention nyo na yung breastfeeding. Para sa mga mommies natin, gaano ka-importante na napapadede pa rin po nila ang kanilang mga sanggol? So, napaka-importante po. Lagi po natin talaga itong ina-advocate po during emergencies. Wala pong makakatalo po sa breast milk ng isang ina, no? Breastfeeding po, napaka-life-saving intervention po ito during emergencies. Kasi po, ang ating breast milk ay nagpo-provide po ng kompleto at safe na nutrisyon para po sa ating mga bata, sa ating infants, no? It also contains mga antibodies na maaari pong maprotektahan yung ating mga infants against infection, lalo na po during emergency. Wala po kasi tayong maayos na safe water, lalo na po pag umuulan, no? Typhoon naman po, no, yung ating emergency. So, umuulan, wala pong safe water. Of course, kapag magba-bottle feeding pa po tayo, kailangan pa po natin mag-init na mag-boil ng water, no? So hindi po natin masisiguro na safe yung tubig po na ginagamit po natin. And of course, yung mga gagamitin po nating materyales. So kaya napaka-importante po itong breast milk kasi makaka-reduce din po, no, yung ma-reduce din po yung risk natin, no, yung risk ng bata na magkaroon po ng diarrhea and respiratory illnesses. So hindi na po natin kailangan pa ng tubig, ng kahit anong fuel or any other equipment, no, kailangan lang po magpasuso ni mother sa kanilang infants. So even po sa mga stressful situations, no, yung mga nanay po natin, yung mga ina po natin dyan, ay maaari pa rin pong mag-continue po sa pag-breastfeed po ng kanilang mga baby. But they also need psychosocial and practical support to maintain effective feeding. Kaya nga meron po sa mga LGUs po natin, nagpo-form po sila ng mga breastfeeding support groups sa mga barangay po, no, para po
masuportahan po yung ating mga lactating women po sa pagpapasuso po ng kanilang mga baby. And kung may mga concern man po sila tungkol po sa breastfeeding, ay maaari po yung sagutin ng ating mga breastfeeding support groups and other advocates po sa breastfeeding. Pero ano po yung tips ninyo sa mga mommies na may sanggol, and then dahil hindi nga natin, although no, we pray na wag mangyari sa atin, pero minsan hindi natin maiwasan na may mga natural disaster na pwede mangyari, gaya ng lindol, baha, so minsan natatrap. Ano ba ang dapat laging gawin ni mami para maging handa siya para kung may mga ganitong pangyayari po, kaya pa rin mag-sustain ni mami na i-breastfeed ang kanyang anak? Kasi baka mamaya kahit gustuhin niyang magpa-breastfeed, pero siya din pala wala nang mailalabas kasi nga baka may kulang po sa kanyang nutrition, no? Ano po ang dapat gawin? Okay po, so napaka-importante po no na tulad po ngayon na wala naman po tayong naranasang emergency or any sakuna po, no, pwede po naman silang mag-seek ng help po sa ating mga breastfeeding support group. Nakatulong po sila na i-massage po yung ating breast para magkaroon po ng milk. No, pwede po yan madaan sa pagmamassage, no, yung ating kung naalala niyo po, Ma'am Sar, Yes. meron po tayong naging Si Ma'am Juliet. guest din po, no, si Ma'am Juliet Yes. from the Leche Materna. Opo. So, isa po siya sa patunay po na talagang may natulungan po siya na minasage lang po nila yung breast ng mother, and nagkaroon na po ng breast milk, no? Nag-produce na po ng breast milk yung ating yung nanay po na iyon. So, wala pong imposible po, no? Basta humingi lang po tayo ng assistance or support po, no, sa mga kumbaga expert na po, no, sa breastfeeding, like yung ating Leche Materna. So maaari po nating puntahan, no, yung ating Leche Materna para po humingi po ng tulong po ano po yung maaaring gawin, no, doon sa mga ina po na nagkakaroon po ng challenge doon sa pagproduce ng milk. Minsan wala pong maiproduce na milk. And of course, dapat po good nutrition din po na para po sa mga nanay natin, no, kumakain po tayo ng sapat na pagkain kasi pag nagpapasuso po tayo, of course na naglulose din po tayo na calories or nababawasan din po ng calories yung ating katawan. So, kailangan po natin kumain ng sapat saka ng mga masustansyang pagkain po para po sigurado pong yung nutrition po natin sa katawan ay sapat po para mabigay din po natin sa ating mga sanggol. Meron din pong ginagawa yung parang breast pump po, tapos iniipon yung milk, no, and then i-fridge lang ba? Yes po. Oo, and then during Yes, maaari emergency, po di nating ba? i-store yung Opo. ating mga breast milk po. Yes po. Lalo na po sa mga working mothers po dyan na of course po, no, kailangan po talaga nilang pumasok, no, sa kanilang mga opisina. So maaari po nilang gawin yung isang strategy na yun na pag-store po ng milk. Just make sure po na malinis po yung paraan, yung process po ng pag-extract and pag-store po ng milk natin. So first in, first out pa rin po at may proper labeling po doon sa ating mga lalagyan po ng breast milk. Ito po, okay rin po ba na mag-donate ng infant formula during disasters and emergencies? Okay, so may tinatawag po kasi tayong Executive Order number 51. Ito po yung ating Philippine Milk Code. So yung ating mga breast milk substitutes, ito na po yung mga formula na tinatawag po natin are strictly regulated po, no, para maprotektahan po natin at para ma-promote po natin ang breastfeeding at para ma-ensure po natin yung proper infant feeding practices, especially during emergencies. So in emergencies po, tandaan po natin yung risk of formula feeding may increase because yung safe water, no, hindi po available yung ating clean and safe water. So paano po tayo mag-prepare ng gatas para sa ating mga bata? So pag hindi po safe and clean ang water na gagamitin po natin, maaari pa po tayong humantong, no, sa isang pa pong problema, which is magkakaroon po siya ng infections, no? Magkakaroon po ng diarrhea at maaari pong ma-dehydrate yung ating bata. So of course, yung hygiene and sanitation po ay nako-compromise po during emergencies kasi paminsan po kasi nasa covered court lang po, no, yung ating evacuation center. Wala pong sapat na mga equipment doon, no, para po mag-prepare ng mga pagkain, lalo na po ng ating breast milk. So
Hindi rin po natin sterilize yung ating mga bottles na gagamitin po sa bottle feeding. And of course, no, yung incorrect preparation po can lead to illness. Maaari pong magka-infection, maaari pong magka-diarrhea yung bata. So, doon na po tayo sa evacuation center. So, magkakasakit pa po yung anak natin, mas lalo pa pong maging malnourished yung bata. So, kailangan po natin, no, yung ating nutrition cluster, ini-emphasize po nila yung breast milk substitute should only be provided kung kailangan lang po. Meron pong mga pamantayan po para dyan. Pero we discourage po, no, pag do-donate or pagtanggap po ng mga donation ng mga milk formulas po from different brands po ng mga milk sa Philippines. Especially during emergencies. Actually po, Ma'am Sar, is pati mga merchandise, may mga ballpen na may pangalan po ng mga milk, bawal po iyan. Okay. Yung mga bottles, yung mga teats po na mga dinodonate, bawal po mag-receive ng mga iyan po. Bakit siya bawal yung Kasi mga yun nga po, item? pinapahalagahan po natin, no, nire-regulate po siya sa okay. Executive Order 51, number 51 po, na pinoprotektahan po natin yung pagpropromote ng breastfeeding kasi we are promoting po exclusive breastfeeding or breastfeeding during emergencies. Kasi yun nga po, gaya nga po ng sabi ko po kanina, no, ito lang po yung pinaka-safe na pagkain, nutritious na pagkain na para po sa ating mga infants. Especially during emergencies po. And di din naman po natin gugustuhin na magkasakit po sila dahil po sa incorrect na pag-prepare and hindi po maayos na pag-prepare po ng mga milk, no, hindi po malinis, no, during sa mga emergency sa mga evacuation center po natin. Pero baka sabihin nila, pero may bitbit naman kami ng mineral water, distilled water. Baka magdahilan sila ganyan, Ma'am Rowens. Ang problema naman po dyan, paano mo naman i-sterilize yung ating mga bottles. Lalo so, na marami yung po kasing yung lalo na po kapag typhoon, ayan, umuulan. So, medyo lubog po yung mga tubig natin po, no, na umaagos po sa ating mga faucets. Ayan. Pero kung dahil hindi advisable na, like ako, nakita ko, may need, pero hindi pala advisable ang formula. Ano yung pinaka-the best na pwede kong i-donate? Siguro maghahanap ako ng mommy na pwedeng mag-donate nung kanyang mismong milk from her. Ganun po ba yun? Pwede ganun na lang? Yes po. Pwede po tayong, may mga mothers po kasi tayo na sobra-sobra din po yung gatas. So, maaari po nilang ipasusuhin po yung mga babies po na yung mga nanay po ay wala pong ma-produce na milk. Pero dapat po andun po yung support mo. Sabi ko nga po kanina, yung ating mga support groups, yung mga breastfeeding support groups, para po maalalayan or ma-assist din po yung mother na hindi po nakakapag-produce ng milk. So baka pwede pong ipamassage po yung breast or kung ano pa po yung dapat na gawin po, no, para mag-produce po ng milk si mother. Lalo na po kung matagal na po siyang hindi nagpapasuso, no, sa baby. So, I guess, possible pa rin po siya, possible pa rin po na makapag-produce ulit ng milk si mother po sa tulong po ng ating mga professional po sa field ng breastfeeding. Pero Ma'am Rowens, yung halimbawa, wala si Mami gatas during or after the disaster, no? Andun pa sila sa evacuation. May ibang mama na nag-offer, ako na lang muna magpapa-breastfeed. Safe rin po bang ganyan? Yes po. As long as dapat po nalinisan po natin, no, yung ating breast before tayo magpasuso. Pwede naman po iyon. At yung iba naman po, Ma'am Sar, ang ginagawa po nila, may mga milk bank sila. So, maaari po nilang pamigay, no, yung mga stored milk nila para doon sa mga babies natin. So, pwede po iyon. Parang parehas lang din po ng sinabi po natin kanina na sustore po tayo ng milk. So, I think meron dito sa ZCMC, but I don't know kung paano po ba yung patakaran nila doon sa pag-release po ng milk, no? Milk po, no? I think doon lang po sa mga patients siguro pasyente po. lang nila. So, pero I'm not sure about it. So, siguro po yung mga LGUs po natin, pwede na po silang
magpatayo siguro ng mga milk hub or may mga milk bank din po ba sila sa mga LGUs nila. So, para pagdating po ng during emergencies ay mayroon po tayong mapagpupunan po ng source po ng ating breast milk po. Ayan. Oras po natin mga kaibigan, 1:55 ng hapon at sa kakabukas lang ng kanilang radyo o kakamonitor lang nila sa Facebook, pinag-uusapan po natin dito yung nutrition during emergencies. Napakahalaga rin po pala nito, no? Dahil minsan akala natin hindi ito nagmamatter, pero kaya pala minsan bumabagsak lalo ang ating katawan dahil nagkukulang tayo sa nutrition, lalo na after ng disaster kasi may mga ibang priorities tayo or preoccupied tayo, no, iba-ibang ating naiisip, so hindi natin nakikita padahan-dahan yung ating katawan give up. Sa ating pagbabalik magpapatuloy po tayo sa ating usapin tungkol sa NIE o Nutrition in Emergencies at itatanong naman natin gaano rin kahalaga ito after mangyari ang disaster gaya na lamang sa nangyari doon sa Sarangani. So magbabalik po ang ating programang Ahensya de Konsensya dito pa rin sa 1116 DXAS Your Community Radio at kasama nga natin ang National Nutrition Council Region 9. Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS? Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na health city office upang magpa-test para sa HIV status. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka imbis na magandang buhay para sa pamilya ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk. Be informed. Be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS Your Community Radio. Safety
Safety first. Aron malikayan ang sunog, ania ang mga butang nga hinumduman. Ayaw ibilin ang gidagkutan nga mga kandila, sigarilyo o siga. Bantayi kung unsa ang giluto sa kusina, labi na kung gamit ang stove ug LPG. Ipasulsi ang supply sa kuryente sa balay ug i-unplug ang mga electrical appliances, gadgets ug chargers kung dili gamiton ug labi na sa dili pa matulog. Ayaw gamita ang substandard nga mga charger, suga o outlet. Ayaw pagsunog og basura, gawas nga ilegal, delikado kaayo kini. Tudloi ang mga bata bahin sa safety sa sunog ug plano sa pagbakwit kung adunay sunog. Apil sa fire drills aron makat-on sa mga fire exit ug mga plano sa pagbakwit. Pagtuon unsaon paggamit og fire extinguisher. Siguruha nga ang matag miyembro sa pamilya adunay go bag kung adunay sunog o katalagman. I-save ang mga numero sa emergency hotline sa inyong mga cellphone. Nag-uban kami sa paglikay sa sunog, pag-amping. Kini nga pahinumdom gidala kanimo gikan sa 1116 DXAS, your community radio. Hay, ano ba to? Ang dami na namang dahong nahulog. Asa na ba ang pusporo at susunugin ko itong mga dahon? Naku Mare, alam mo bang delikado yung pagsusunog sa bakuran? Una, masama yan sa ating katawan at baka pagsimulan din yan ng sunog. At lalo na dahil sa batas ng Anti-Burning Law o Republic Act 9003 na nagsasabing bawal magsunog ng kahit anong basura sa iyong bakuran. Ay, maniwala ka dyan. Marami nga tayong kapitbahay na nagsusunog lang ng kanilang basura sa bakuran. Oo nga Mare, kaya wag nating silang gayahin. Kasi kung may magrereklamo at napatunayan na nagsunog ka ng basura, ay pwede kang pagbayari ng multa o makulong ng 1 hanggang 12 araw. Ikaw rin, nakakatakot pa naman makulong. Hala, ayoko kayang magbayad ng multa o makulong. Sige na nga, ipapasok ko na lang to sa sako pagkatapos kong walisin. Tutal, may truck naman ng basura dumadaan lagi dito sa atin. O Mare, ayan na yung truck ng basura, bilisan mo na. Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. At nagbabalik ang Ahensya de Konsensya, kasama niyo pa rin ang National Nutrition Council Region 9. Ako po ang inyong lingkod, Saramito Labing, at kasama ko pa rin si Ma'am Rowens Zorilla, isang R&D and Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council Region 9. Hello Ma'am, good afternoon po muli. Welcome po sa ating program. Hello, good afternoon po ulit sa ating mga tagapakinig. Yes, at ipagpapatuloy po namin ni Ma'am Rowens ang aming pag-uusap tungkol po sa ating topic na nutrition in emergencies. Akalain mo, importante din pala ang nutrisyon natin during emergencies. At eto nga, tatanungin natin Ma'am Rowens, no, ang nutrition in emergencies o etong NIE, bakit po siya mahalaga, especially after po ng disaster like yung nangyari sa Sarangani earthquake. Actually, kahit nga dito sa atin kasi 'di ba yung sa East Coast nauna sa kanilang isip paano mag-evacuate dahil sa tsunami alert. So paano po hindi male-left behind ang kanilang nutrition? Bakit po ito mahalaga? Okay po, no? So yung ating nutrition in emergencies is very important
after disasters like yung ating recent po na earthquake na nangyari po sa Sarangani at hanggang dito po naranasan po natin yung earthquake, no? Kasi po yung ating mga, because yung emergency po na katulad nito ay distract po niya yung mga basic system po natin na kung saan po doon po tayo nakadepende for survival. So yung magnitude po na 7.8 na earthquake, no, doon sa Sarangani, na nangyari po, I think June 8 po ba yun, Ma'am Sar, no? 7:37 a.m. Yes, so nag-result po ito sa mga damaged infrastructure, may mga namatay din po, no? And marami pong mga na-displaced na mga families into the evacuation centers. So dito po sa mga sitwasyon na ito, as we all know, pag nasa evacuation centers po tayo, no? Yung access po natin sa pagkain po becomes limited or paminsan po talagang walang makain, no? Depende na lang din po sa response, no, ng LGU po kung gaano po ba sila ka-active and active po doon sa pagbibigay po ng mga food packs, no? And of course, ang clean water po natin, clean water is sanitation and yung ating mga health services are affected din po, no? And of course, ang ating livelihoods and yung ating household food access, nare-reduce din po ito. And yung mga families po natin ay napo-force din po into overcrowded po ng mga temporary shelters. Kasi hindi naman po natin alam na ganito po pala karami yung pamilya na maaapektuhan, no, ng ating mga emergency, ng ating earthquake, no. So paminsan po yung mga evacuation center po natin ay medyo maliit po para po doon sa mga evacuees po natin. So itong mga conditions na ito can increase po yung risk ng mga bata, lalo na po yung mga vulnerable groups po natin sa pagkakaroon po ng acute malnutrition, especially po doon yung mga infants po natin, yung ating young children, and of course kasali na po dyan yung ating mga pregnant and mga lactating women and yung mga senior citizens po natin na talaga pong isa din po, no, sa pinaka-vulnerable din po, no, kasi mahina rin po yung immune system nila. So according po sa ating nutrition and emergency principle, no, this emergency can aggravate pa po yung malnutrition kasi po yung illness and malnutrition reinforce each other. So yung mga sick individuals become undernourished, no? And yung mga malnourished naman po na individuals, no, maaari pa po silang maging prone po sa iba't ibang infection, no, sa mga iba't ibang sakit. Doon naman po sa mga bata po, no, ay maaari din po silang magkasakit kasi po minsan po kulang po yung pagkain, no, sa evacuation center. And yung tama pong pagbibigay ng pagkain po sa kanila, no, sapat na pagkain at saka anong klaseng pagkain po ba yung binibigay. So I think common po pag ganito po, Ma'am Sar, sa evacuation center po yung mga delata, so more mga on lugaw, mga high sodium may mga iba din po na nagluluto po talaga. So may mga LGUs naman po na nagluluto po talaga, pero yung iba po nagbibigay po ng mga noodles, ng ready mga to eat, delata, mga ready to eat foods po, instant, no? So mga instant kasi mas madali po siyang lutuin during the emergencies. So, yung ating first 1,000 days of life din po, no, are highly sensitive din po, no, to nutritional stress and damage during this period kasi pag eto po, no, ay maglilid din po, maaari din po itong mag-lead into long-term effects such as stunting, no, lalo na sa mga bata. So that's why po yung ating nutrition emergencies, no, dapat po ay ma-integrate po natin doon sa ating disaster response. So hindi lang po siya more on pagbibigay ng food packs, no, para po ma-prevent po natin yung deterioration at para makapag-save po tayo ng lives, no, ng ating mga, lalo na po yung mga vulnerable groups po natin. And maprotektahan po natin yung nutritional rights of our affected populations. So ganun po siya ka-importante po, Ma'am Sar, no? Kasi po may mga hindi po tayo nakikita na ayan, malnourished po pala yung bata, no? Pagdating sa evacuation center, wala pong sapat na, yung iba po, hindi rin po sapat ang pahinga, no, sa evacuation center kasi nga po,
overcrowded po yung ating mga evacuation centers, maingay, no? Minsan po, yung sanitation talagang bumabaho kasi yung iba po hindi po talaga nagpa-practice ng good Proper hygiene, hygiene. or wala pong sapat na tubig, no? Hindi po malinisan yung mga CR. So, lahat po ng ito, lahat po ng mga factors po na ito ay maaari pong makapag-contribute doon sa kakaroon po, no, ng paglala po ng sitwasyon po ng mga malnourished na po before pa lang ng disaster yung mga bata po, lalo na po yung mga bata natin. So, lalo na po yung mga less than 2 years old, no, pag yun po, hindi po natin nabigyan ng sapat na pagkain, ng sapat na care, maaari pong mag-lead to stunting o yung pagkaputot po, no, maaari pong maapektuhan ang kanilang taas o haba base sa kanilang edad, no, yung ating stunting. So, ano po yan? Irreversible na po yan. Paglampas po ng 2 years old, no, wala na po tayong magagawa, magiging putot na po yung baby o yung bata natin paglaki. So, yun po yung ating iniiwasan kasi po ay naapektuhan din po yung kanilang mental development. So, hindi pala ibig sabihin pag nasa evacuation center na tayo, safe na tayo. Safe lang tayo from the disaster. Pero sa mga sakit, at sa mga ibang pwedeng nutrition problem, pwedeng mag-occur doon mismo. Kasi nga, tama ngayon, minsan di ba sa evacuation center, kahit naman yung mga comfort rooms natin, minsan naghahalo na lang kung sino lang papasok doon. Pag magka-problema pa ang water rationing natin, si ZCWD, another, di ba? So, hindi pala madali, Ma'am Rowens, no? Pag nandyan ka sa sitwasyong iyan, safe ka from baha, from earthquake, mga gusali na nahugno ba sa Bisaya pa, pero pagdating naman sa evacuation center, may iba ka na namang babantayan para maprotektahan muli ang iyong sarili. So Ma'am Rowens, paano rin po ba yung nutrition assessment na ginagawa during emergencies? Paano po kayo pumapasok dito? Okay po. So yung nutrition assessment po na tinatawag po natin during emergency, ito po yung process na pag-gather po natin ng data, no, yung pag-analyze and pag-interpret po natin ng data para ma-determine po natin yung nutritional status and needs po ng ating affected populations. So, napaka-importante po nito, no, para makapag-decide po tayo kung ano po yung mga nutrition interventions po na kailangan po natin i-implement immediately. So, yung purpose po ng ating nutrition assessment in emergencies is para po ma-identify kung ano yung mga individuals po, no, or yung mga population groups, kung sino po yung mga at risk po ng malnutrition, and para ma-identify din po natin kung sino po yung talagang malnourished na po, no, yung who are already malnourished po before pa lang, or pagka pa lang po, no, ng emergency, meron po pala tayong mga individuals po na talagang malnourished na po ng lagi ko pong binabanggit ko po kanina, no? And of course, para po ma-monitor po natin yung nutritional status of the affected and yung mga displaced population po natin. Ma-ensure po kasi nito na yung responses po natin are evidence-based, timely, and appropriate po doon sa base po sa sitwasyon, no? Base po sa data po na nakalap po natin. So, during the emergencies po, for the nutrition assessment, actually po, MUWAC, if you are familiar with MUWAC tape, yung ating mid-upper arm circumference tape, I think meron pa akong yan dito. Sige po, mas maganda para mas maintindihan natin. Papakita Paano po ba ko spelling ang nung MUWAC? Ano yan? Ano po? MUAC. MUAC. Short lang po yan. Yeah, yes, this is the MUWAC tape, mid-upper arm circumference. No? Ito po ay widely used during emergencies para po mabilisan pong makuha yung nutritional status ng mga bata. Kasi hindi na po niya kailangan po ng complex requirement like equipment like yung mga timbangan or yung mga height boards natin. So ito po ay nilalagay lang po siya dito, no, ng mga bata, and malalaman po natin kung ano po yung nutritional status ng mga bata. So may color coding po iyan. Ayan. Okay. So, yung green po, ito po is normal, no? Normal po yung status ng bata, no? Yung yellow naman po, ibig sabihin moderately acute malnourished na po yung bata.
And yung red naman po, ibig sabihin po niyan ay severely acute malnourished na po yung bata. So may acute malnutrition na po yung bata. So yung ibang LGUs din po, no, nagkakaroon po ng mga biochemical assessment. So isa po yan sa for the anthropometric, no? Mabilisan pong pagkuha ng ating measurements, no, yung ating nutritional status. Sa pag-identify po ng nutritional status, ito po yung ginagamit nila. Sa Meron din adult po ba actually yan? for buntis. Ito po, for adults po, ito yung mahaba. Ito po. Yung may color green, white po. yellow, red po. Para kanino Ito po po is yan? para po sa mga bata po Mga ito. bata. Especially doon po sa mga 6 to 59 months old po na mga bata. Okay, so yung isa So, naman, ito yung ginagamit. This is for adults. For pregnant, yan po ginagamit natin. Okay. Kaya po may tinatawag po tayong mga preposition na po ng mga materials, no, sa mga LGUs natin. Dapat po naka-preposition na po yan kasi hindi na po natin hihintayin na magkaroon pa po ng emergency saka pa po tayo mag-ready ng mga kakailanganin po natin during the emergencies. So, kasali po ito sa dapat po sa naka-preposition or dapat po available na po siya sa LGU. Kaya pag during the emergencies, kukunin na lang po nila, gagamitin po nila. And aside from that po, meron din po tayong mga RUTF, RUSF na naka-preposition or may mga vitamins po ba. Yun po, may mga iba pa pong mga kailangan po na naka-ready na po, no? Dapat, kumbaga, naka-ready na po siya with or without the emergency, kahit wala pong sakuna, dapat meron po tayo sa LGU niyan po, no? Aside from that po, may mga LGUs din po tayo na nagkakaroon ng mga biochemical assessment. Ito naman po ay mga laboratory testing ng ating blood or urine. So, depende po kasi talaga sa response ng LGU. Meron din po clinical assessment. Ano lang po yan? Physical examination para po matingnan po natin kung may mga visible signs po ba ng malnutrition among the children, such as wasting, yung pagkakaroon ng edema. Yung edema naman po pag ipe-press nyo po sa, for example, sa paa ng bata, no? For 3 seconds, lumulubog po, no? Magkakaroon ng depth doon sa, bumabaon. So, ibig sabihin, may edema po, no? May fluid retention po. So, ano po yan? Emergency po yan kasi hindi normal yun. Sign po yan na severely acute malnourished po yung bata. Okay. And, of course, yung dietary assessment, no? Yung ating pagko-collect po natin ng mga data on food intake. So, actually, kung marami pa po tayo, kasi ang itong nutrition in emergency po kasi, meron po tayong mga training na ito. Training para po dito. So, marami po tayong mga, kumbaga, isinasaalang-alang, marami po tayong mga tools na ginagamit. Meron din po tayong tinatawag na Nutrition Initial Needs Assessment or yung NINA. Ito po ay kinakandak po during within 24 to 72 hours after the disaster. And then, meron din po tayong MUWAC. Yun na po yung sinabi ko po kanina, yung MUWAC tip po natin, no? Meron din po tayong mga data, mga nutrition surveys, mga nutrition surveillance system na ginagamit po para ma-monitor po natin, no? Magkaroon po ng continuous monitoring po doon sa mga nutritional status over time. So, hindi po pwede na sa simula lang po, no, ng pagpasok na sa evacuation center, saka po tayo mag-a-assess and then wala na pong follow-ups or wala na pong monitoring. So, ina-avoid po natin na magkaroon po, no, mag-deteriorate pa po, no, yung status, yung nutritional status po ng mga vulnerable groups po natin. So, dapat po magkaroon po ng continuous monitoring, no? May mga data banking din po, no, kung saan po yung ating mga stakeholders. Kasi marami po tayong stakeholders na tulong-tulong po during emergencies. So, dapat meron po tayong data na kung saan po ay accessible po sa lahat para magkaroon po tayo kumbaga ng makatulong po siya dun sa pagdedesisyon po natin, no? Na kung ano po yung mga programa or ano po ba yung mga activities na kailangan po natin i-implement during emergencies. Kasi without those data, like for example, hindi natin alam sino ba yung mga evacuees, ano po yung mga age group na karamihan po doon sa mga evacuees na iyon, no? Marami po bang pregnant? Marami po bang mga bata? So ano ba yung mga kailangan po nila, no? Kailangan ba nila ng mga higaan? Kailangan ba nila ng
kumbaga Then, ng mga vitamins or ng Oo, mga vitamins. mga pagkain po Mhm. ba? Yun po, kailangan po natin yung mga basic data po na iyon para po makapagdesisyon po tayo kung ano po yung mga activities po na gagawin po natin or implement po natin during emergency. Especially kung hindi natin alam kailan tayo makakabalik sa ating mga tahanan, the more kailangan pahalagahan natin ang ating nutrisyon. Lalo na siguro kapag, alimbawa, yung bahay mo gumuho dahil sa earthquake or nasunog Yes. dahil sa fire incident. 'Di ba? So, kailangan sa mga ganyang panahon, mindful pa rin tayo na habang tinatry natin maging okay, mentally, emotionally, physical din, kailangan natin maging okay. Pero to be specific din po, ano yung mga interventions na ginagawa nyo or implemented during emergency? Okay po. So, marami po tayong mga nutrition interventions po na ini-implement po during emergencies. So, kasama na po dito yung ating infant and young child feeding, no, during emergencies. So, kasali na po dito yung pag-promote ng ating exclusive breastfeeding. So, kaya nga po kanina na pag-usapan po natin kung gaano po ka-importante yung ating breast milk, no, yung pagpapasuso po sa ating mga infants. Lalo na po sa unang 6 na buwan ng mga infants po natin. And of course, continued breastfeeding 6 months and beyond. And then with timely and quality po na complementary feeding. So, meron din po tayong mga breastfeeding support system, no? Yung ating mga breastfeeding support groups, maaari din po silang makatulong po, no? Lalo na po sa ating mga ina, mga lactating women during the emergencies na talagang meron po silang challenge dun po sa pagpapasuso po ng kanilang mga anak. So, isa na po dyan sa nabanggit natin po kanina na problema ay ang pagkakaroon po ng wala pong ma-produce na milk, no? Meron po tayong tinatawag na relactation, no? Yung parang may ginagawa po sila para po magkaroon po mag-produce po ulit ng milk yung mother natin. Pwede rin po ang pag-wet nurse, no? Yung mga mothers po natin na sobra naman po yung gatas, maaari po nating ipasuso yung ating mga anak sa kanila. Just make sure po na malinis po yung ating breast area po, no, dapat po ay sanitize pa rin po, no, bago po natin pasusuhin yung ating mga infants para maiwasan din po natin yung pagkakasakit ng ating mga infants. And may baka may mga donor human milk po tayo, no, ayan. And then may mga complementary feeding support naman din po tayo, no, may mga LGUs naman po na namimigay ng mga pagkain like yung ating for our mom and son po, no, meron tayong pinamimigay na mga RUTF and RUSF. Ito po yung mga ready-to-use supplementary foods, therapeutic foods na binibigay po natin sa ating mga malnourished para po mag-improve yung kanilang mga nutritional status. And then, meron din po tayong mga micronutrient supplementation, no, meron din po nagbibigay ng mga vitamins, ng mga minerals po para ma-prevent po yung mga deficiencies. Lalo na po sa ating mga 6 to 59 months old na mga bata, pati na rin po sa ating mga pregnant and lactating women. And of course, no, meron din po tayong dietary supplementation na kung saan po may mga pa-feeding program po tayo, no. May mga food rations po tayo na pinamimigay sa ating mga evacuees, especially doon sa ating mga malnourished po and yung mga at-risk groups po natin. And this is to prevent yung further deterioration of the nutritional status. And of course, we also have management of the acute malnutrition o ano po ba yung mga acute malnutrition na sinasabi natin. Yun na po yung sinasabi ko po kanina, moderately acute malnourished, yung ating mga severely acute malnourished children, kumbaga po ay mababa po yung kanilang weight base po sa kanilang tangkad at taas. No? Yun po, yung treatment po ng ating moderately acute malnutrition and yung ating severe acute malnutrition. And of course, yung integrated management po through PMAM approach na tinatawag po, no? Yung ating mga LGU health and nutrition staff were trained on PMAM. So alam po nila paano po i-manage po itong mga mom children po natin, no? So yun po ay
karamihan lamang po sa mga interventions. So, depende po sa LGUs kasi po, ma'am, ano po yung mga naka-in place na po ng mga programa or mga activities para po dun sa kanilang mga constituents. Kung ano po yung nasa plano po nila. Kaya napaka-importante po talaga, during planning pa lang po, na-integrate na po natin yung mga nutrition and emergencies activities or programs po doon sa kanilang plano para pagdating po ng mga sakuna, no, andun po, no, funded po, no, ay may sapat po tayong budget, may sapat po tayong mga materyales, no, may sapat po tayong infrastructure or evacuation centers na kung saan po natin ilalagay yung mga evacuees natin, yung mga displaced families po natin. Para kumbaga, maiwasan po talaga natin, no, yung syempre, stress po, no, yung stress po yung mga tao na yan na trauma po doon sa mga nangyari po sa kanila, no, especially doon po sa mga kalapit po na bayan na sa Sarangani o sa mismong Sarangani na kung saan nga po marami po mga buildings yung nag-collapse, no. So, andyan rin po, I think, ang mga DSWD for consultation or for counseling kasi yun nga po dahil sa trauma po na kumbaga yung nutrition cluster po kasi na iyan, ma'am, ay yung mga miyembro po niyan ay mga miyembro din po ng ating mga local nutrition committee with an addition lang po ng ating DRRM, yung ating core city, si DRRMO. So in addition of the CDRRMO, so yan po yung ating nutrition cluster. So andyan po yung DepEd, andyan po yung ating CSWDO, yung ating DA. So andyan po lahat ng mga national agencies at the city level po, no, para po magbigay ng serbisyo or services po doon sa ating mga constituents po. And may mga kanya-kanyang programa din po silang pinamimigay or binibigay or ini-implement po doon during emergencies po, lalo na po ng ating recent po na earthquake na nangyari po sa Sarangani na kung saan po naapektuhan din po tayo. I think sa Sangali ay may mga nag-evacuate po ng mga tao doon dahil nga po parang kumbaga sa Bisaya pa po yun, nahubas po yung yung dagat. So meron pong tendency na magkaroon po ng tsunami. So, kailangan po nila mag-evacuate agad. So, yun po, dapat napaka-importante din po na sa mga barangay natin, meron po talaga tayong designated na evacuation area. No, not just evacuation area na masabi lang po natin na evacuation area. Dapat po kompleto, no? May sapat po na tubig, no? May mga palikuran, no? May mga CR po, comfort rooms, no? And may mga maayos po na mga tulugan, no? Yung mga maaari po ma-displace ng mga pamilya po during emergencies. Ayan. Oras po natin mga kaibigan, 2:27 ng hapon po. At yung ating na-realize din dito, hindi lang mahalaga na tayo mismo ay maghanda sa ating nutrition even after disaster. Kahit din pala, no, kanina ina-explain ni Ma'am Rowens yung mga departments din, paano rin sila dapat gumalaw, paano rin dapat maging handa. No, sabi nga din kanina sa press ko namin sa DOH, dapat convergence yung term. Dati ginagamit natin shared responsibilities ito. Ngayon, convergence, dapat united ang bawat isa. And hopefully, no, maging effective ang mga programa natin para ma-fill in ang lahat ng needs ng ating mga victims naman talaga to pag nasa loob ng evacuation center. So Ma'am Rowens, maraming salamat po. Baka may last message pa po tayo bago po tayo magtapos sa ating program. Okay po, so again po, no, nutrition in emergencies is a human right and a life-saving intervention. So, ini-ensure po nito, no, that even during disasters, no, yung ating mga vulnerable populations, especially po yung ating children and mothers are protected from malnutrition, from illness and death through timely, coordinated, and evidence-based nutrition actions. So, even before the emergency, dapat lagi po tayong handa, no, sa kung ano man pong sakuna yung maaari pong dumating po sa ating bayan. So nasa nasa discussion po yan ng ating local chief executive and of course ng ating miyembro po ng ating nutrition cluster kung paano po ba nila i-manage po itong nutrition during emergencies. So, again po, I hope po lahat po ng LGUs, especially in Region 9, ay meron pong
na-organize na nutrition cluster na kung saan po sila po yung mag-oversee po no ng nutrition program natin during the emergencies. Tulad nga po ng ating naranasan po nating earthquake po no nung I think June 8. Yes, June June 8, 2026. Ayan, maraming salamat po Ma'am Rowan sa oras at panahon nyo po dito binigay sa Ahensya de Consensya. Sa susunod po, July next. Uy, Nutrition Month na yan din. Ang July po, no? Nutrition Month din talaga. So, see you po. Second Monday, no? Second Monday po para sa month of July. Once again, nakasama po natin via Zoom, Nutrition Officer 2 ng NNC, Ma'am Rowens Zorilla. Ma'am, thank you. God bless you po. Okay, thank you so much po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa ating technician, Kuya Romel Paulino. Abangan nyo po ang susunod na programa at magkarinigan po tayo muli dito, Ahensya de Consensya, tuwing 1:30 ng hapon, Monday to Friday. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara Mito Labing, at ang ating bagong partner, ang kasama natin ngayon, ang National Nutrition Council Region 9 with our representative Ma'am Rowens Zorilla. Ito po ang Ahensya de Consensya, kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko.